Maganda morning mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 7, 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Atty. Mimi Sandoval. At ito ang inyong huntahang legal. Yun. Good morning! Mga kasambahay, magandang umaga. 8:31 po doon sa mga ginagawang tala-orasan ang ating radyo at telebisyon sapagkat tayo po'y sabay napapakinggan at napapanood sa UNTV at Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, yung isa sa mga mainit na tinatalakay ngayon, hindi namin tinalakay ng isang araw, ay dito daw pong dapat bang ilabas yung drug list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Napaka-init na issue yan ngayon sapagkat meron ng madami nagsasabi, dapat ilabas lang yan para mas makapamili ang mamamayan at malaman ng mamamayan sino ba ang mga protektor ng droga. Lalo na ngayon kasi po mag-i-eleksyon. Sino ba ang involved sa drugs? Kasi nga naman, pag na-elect na, paano mo pa basta tatanggalin yan? Samantalang, kung ilalabas nila ito ngayon, ay mas makakapamili ng tama ang ating mga kababayan. Pero nung mga first few months naman po talaga ni President, talagang naglalabas po siya eh. Pero medyo matagal pong wala ngayon. Ang sinasabi lamang, siyempre may posibleng paglabag ito sa ating saligang batas. Tama. Kasi nga sa ating saligang batas, specifically yung tinatawag na Article 3, Section 14 ng saligang batas, ay pinipresume na inosente ang lahat. Everybody is presumed innocent until proven guilty. Tsaka parang wala na raw pong due process. Kasi huhusgahan na ng mga tao na wala pa kang kaso eh. Opo. Wala pa nga na-file na kaso ay pagkatapos biglang masasama na sa ganyan. Pero sa akin lang naman din, wag na doon sa legal point of view, kung wala ka namang ginawa, kung wala ka naman talagang bahid, wala kang dapat ikatakot. Kaya lang, ang problema lang, paano kung yung listahan din ay mapolitika naman. Maglalagay doon ng mga pangalan na porket kalaban, yun ang ilalagay. Ayun. Kasi tinatanong nga po, saan nakukuha daw sino yung nagde-determine kung dapat bang nakapasok dun sa listahan na yan? Yun ang sinasabi natin. Pero alam niyo po mga kasambahay, ito rin po yung legal na issue dyan. Sapagkat sa ating pagkakaalam, kung hindi man ang PDEA ang maglalabas, parang ang DILG Secretary Anyo ang maglalabas. Kung ako si Secretary Anyo, hindi ko ilalabas. Kasong kabi-kabila ang haharapin ko. Medyo nakakatakot. Pero pag ang Pangulo ang naglabas niyan, which is ginawa niya na before, ang Pangulo ang naglabas, safe po yun sapagkat ang Pangulo ay immune from suit. Immune from suit. Yan po yung isang garantiya na nakalagay mismo, nakapaloob sa ating prinsipyo ng demokrasya, na ang Pangulo ay immune from suit being the head of state. Yes. Because you cannot file a case against the state. Kasi syempre naman po mahahamper ang proseso natin kung laging mayat-maya magfa-file kayo against the President. Against the President. So, pagka ang Presidente ang naglabas niyan, hindi mo siya pwedeng filean ng kaso, pero yun naman pong immunity ng Presidente ay sa panahon lamang na siya ay nanunungkulan. Pagkatapos na po ng Pangulo, katulad na nangyayari sa dating ganun po Pangulong nangyayari Aquino, talaga. ay napafailan sila ng kaso sa mga aksyon na ginawa nila sa panahon na sila ay nanunungkulan. Parang ganun na po yung trend, Attorney G. Pagkatapos na pagbaba, yan, nasampa na ng mga katakot-takot. Tama. So may kung 50 dyan na pangalan, palagay ko dapat ang Pangulo ang maglabas. Para wala naman siyang maidamay na mga opisyal ng pamahalaan na pwedeng makasuhan itong mga pinagbibintangan, pinaghihinalaan na involved sa drugs. Di ba? May issue po dyan. At napakahirap din po kapag kasi ang Pangulo ang nagsabi na ito involved sa drugs. Ito ay protector ng drugs sa mata po at pag-iisip ng publiko, guilty na. Totoo Aminin po yan. na natin Ganun po talaga. Presidente po ka ang magsasabi kasi wala ka ng kalaban-laban dyan. Ang perception ng lahat, maliman tingnan, ay tama ang Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ay meron siyang may mga ebidensya siya. Opo, may mga intelligence report. Not mismong ordinaryong mga nasa pamahalaan na hindi nakakakuha ng ganong klaseng report. Tanging ang Pangulo lang ang nabibigyan ng ganong klaseng kataas na intelligence briefing o report. Kaya naman siyempre pag sinabi niya, sure na paniniwalaan yan. Kaya alam po, ang isa na naman pong bagay, dapat din naman talagang mapigil na yung mga kandidato na sinusuportahan ng droga o nung pera galing sa droga. O kaya naman yung mga kandidatong sila pala mismo drug lord. Ginagamit ang posisyon. Oo, hindi naman. Syempre, wala pong ganong qualification sa batas. Pero dapat inherent na po yun. Sa kumakandidato. Hindi na dapat gagawing kwalifikasyon yan. Hindi nga. At saka hindi naman din siya ground. Nililiwanag natin
para ma-disqualify ang isang kandidato. Kahit pa pinagbibintangan mo, kahit pa nga yan ay dinimanda mo na sa drugs, ano po, o kahit na anong kaso pa, hanggat walang pinal na desisyon at executory na desisyon, siya po ay makakatakbo. So ganun bilang po isang ka, kandidato. ganun ka makapangyarihan yung mga tao kasi binibigyan talaga sila ng kapangyarihan na pumili kung sinong gusto nilang maging leaders. Sa bandang huli po, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pag tayo namimili, huwag tayo nakadepende lang sa kung ano nakikita natin sa telebisyon. Nakakita ba naman kayo halimbawa ng may political ads na pangit ang kanyang dating, pangit ang kanyang itsura at pangit yung pinapakita. Siyempre yung lahat ng pagpapaganda para makita na makaalok ng inyong boto, makakuha ng boto nyo, ay yun ang ilalabas. Di ba? Siyempre ganun po yun. Huwag din tayo nga asa doon sa mga press release. Ang importante, pag-aaralin yung mabuti. Inyong nanamnaming mabuti habang namimili tayo. Ito bang iboboto ko ito? Ano bang kasaysayan ng buhay niya? Di ba? Ano bang kasaysayan ng pamilya niya? Ito ba'y nadimanda na dati? Ito ba ay may mga masasamang gawa? Ito ba ay may mga binibintang sa kanya? Maganda pong mapag-aralan natin ano ba ang pinag-aralan niya. Tayo po dapat personally ang mag-research tungkol sa mga kandidato. Sa bandang huli mga kasambahay, sa pagpili po ng ating mga ihahalal sa darating na Mayo, ay yan ay inyong kinakailangan tumawag ka ng matinding panalangin sa Panginoon Diyos at kinakailangan bigyan ka ng lakas ng loob at talino para makapamili. Hindi ito pwedeng na-impluwensyahan lang kasi ako ni ganito Sabi kasi ni ganyan tandaan po ninyo ang at stake dito ay kinabukasan. Tama. Hindi lamang natin, kundi kinabukasan ng ating mga anak at mga darating pang salinlahi. At the same time, tatandaan din po natin na mahirap naman yung later sasabihin natin, dapat pala hindi na natin binoto yan Kaya sabi ko na nga ba, nagduda na ako sa ganyan Yung pagsisisi, lagi po nasa huli yan. Pero kung itinama natin, manalo man o hindi ang binoto natin, at least sa konsensya nyo, sa sarili nyo, may paninindigan. Yung paninindigan, napaka-importante po yan. Yan po ang tinatawag na demokrasya. At bilang panghuli mga kasambahay, tatandaan po nyo, wag na wag niyong ibebenta ang inyong boto. Yes. Wag na wag niyong sasayangin ang inyong karapatang maghalal sapagkat kung merong isang karapatan na pare-parehas tayo, ano man ang ating pong estado sa buhay, mayaman, mahirap, may ngipin o wala, matanda, bata, ayan po ay yung tayong lahat ay pwedeng bumoto at mamili ng ating leader ng ating bansa. Aba, kita nyo naman mga kasabay. Ay, yung boundary system po sa mga bus drivers, ay, tinanggal na po yan. Gusto ko yan, Attorney G. Kasi nga daw, kapag kasi may boundary, nagmamadali yung mga bus driver. Nagmamadali sila. Kasi, nakakatakot po kaya, Attorney G, pag sa daan, pag may katabi kang bus kasi ang reckless. Nung isang araw, diba may bus na tumaob at halos mahigit 40 ang nasaktan sapagkat hindi natin alam kung may kasalanan yung bus o yung bumangga na truck. Tumaob yung bus at pagkatapos sugatan ang lahat ng mga pasahero niya. Kasi nga, kalimitan po kasi naghahabol hinahabol kung, kasi nga may boundary. Samantalang kung fix ang income, ang tawag sa kanila regular employees, at pagkatapos merong regular na natatanggap na mga benepisyo. Sigurado po may matatanggap sila kada buwan. Kaya napakaganda po dito. At ito po'y kinwestiyon sa Korte Suprema. Oo nga po. At sinabi ng Supreme Court, ay tama ang dole circular na yan, ang regulasyon na yan. Kaya tama na ang boundary system. Ang tanong lamang dyan, kung malulugi ba yung mga bus operator daw. Ang sabi po daw ni Secretary Bello, kapag hindi sinunod ng mga bus companies, tatanggalan ng prangkisa. Ayun. Oo. Ganun daw po. Pero siyempre, ibang usapan yon. Hindi naman kayang tanggalan ng prangkisa ng dole sapagkat yung prangkisa, ang nag-i-issue naman yan ay ang LTFRB. So, siyempre, ibang usapin naman yon. At siyempre, mga kasambahay, naiset na po yung bagong family planning program. Alam nyo siyempre kinakailangan din sa isang lumalagong bansa, lalo na sa populasyon, hindi naman dapat din na wala nang hinto ang ating populasyon. Kung tayo magiging 110 million. Alam mo nung nag-aaral ako, Attorney M, merong isang doon sa aming history, isa sa mga nabanggit doon na ang resources ng ating bansa ay kaya lamang ang mga 80 milyon tao. Naku, ilan na po ba tayo kaya ngayon? So nangangahulugan na kung sumobra na tayo sa 80 milyon base sa study 19 kopong-kopong na ganyan,
At pagkatapos ngayon tayo mahigit 100 milyon na, 110 million. Abay, sumobra na tayo doon sa kakayanan ng ating natural resources. Na ibig sabihin, hindi na kaya nung isupply o sustentuhan ng ating kakayanan yung mismong ating mga mamamayan. Ako, on another angle, Attorney G, gusto ko rin mai-relate yan sa usapin natin nung nakaraan about lowering the age of criminal responsibility. Kasi yun nga po maganda rin na ma-inculcate sa parents yung responsibility sa pagpapalaki ng anak. Tawag dyan, responsible parenthood. Yes, Hindi lamang family planning program. Kasama dyan yung responsible parenthood. Wala namang masama. Na 10 ang anak mo, 12 anak mo, isang basketball team. Basta kayang alagaan po Basta kaya niyong asikasuhin, alagaan, at pagbutihin ang kanilang kapakanan. Kung tayo naman po'y dahop na dahop sa buhay, pagkatapos tayo anak ng anak, walang mintis. Pag ang mangyayari po dyan, masasacrifice ang kalusugan ng mga bata, masasacrifice yung pag-aaral ng mga bata, yung mismong basic needs ng mga bata. At anong kapatutunguhan yan? Mga batang magkukumit ng krimen. Mga batang palaboy, mga batang hamog. Nagugutom. Yung mga bata nasa daan. At sila ngayon, yung sinusob ng problema, sinasabi mo, diba? juvenile delinquency. Sana kung yan agapan, prevention is better than cure. Kumbaga, parang gano'n. Yun yung sinasabi natin mga kasambayan. Medyo tama rin naman na pag-isipan sa isang bansa na naandyan yung Kristyanismo. Pero kinakailangan din na merong pagpigil. Pero para sa akin, nasa mag-asawa yan Nasa isang pamilya, dapat pinaplano. Hindi pagkatapos ng 6 na buwan, 8 buwan buntis na naman. Totoo po. Oo. Pagkatapos kasi mga iba naghahabol. O yung iba basta na Paano pong naghahabol? Naghahabol dahil sa edad. O kaya halimbawa sunod-sunod babae. Gusto ng lalaki. Gusto ng lalaki. Tama naman yon. Basta kaya natin. At tapos may espasyo rin. Sapagkat tatandaan din natin yung kalusugan din ng isang ina. Yung kalusugan ng isang ina na siyempre habang siya nagluwal ng isang supling, kinakailangan maalagaan niya, gabi-gabi puyat, pagkatapos yung katawan niya hindi pa nakaka-recover. I-relate ulit natin, Attorney G, sa expanded maternity leave. Ayan. Diba? Expanded maternity leave, pagkatapos meron ka pang expanded healthcare bill or law. Diba? 60 billion daw, 67 billion daw ang inalat dyan. Yung expanded healthcare. So, ang sinasabi natin mga kasabay, yan po ay nasa kabuuan ng lahat na hindi lamang ang gobyerno ang magpo-provide lagi ng services, ng pondo. Tayo din naman ay tumulong tayo sapagkat kinakailangan tayo rin ang nagpaplano ng ating pamilya. Importante po yun mga kasambahay. At dahil dyan, ngayong araw na ito, naku, matagal na natin pinag-uusapan to. Ang dami yung mga katanungan. Ngayong araw na ito, pipilitin po natin masagot ang mga katanungan nyo tungkol sa civil registration. Mga pagpaparehistro. Yung mga pagbabago ng mga, nagkamali ng kuwit. Nagkamali ng period. Nagkamali ng kasarian. Paano ba pinaparehistro? Paano ba, lahat pong yan, ng mga issue na yan, ay ating pong tatalakayin mga kasambahay sapagkat yan po ang mga panauhin natin galing mismo sa National Statistics, Philippine Statistics Authority. Yes. Ay, nako. Kaya po lahat ng mga katanungan niyo mga kasambahay at yung mga iba pang yung nais idulog, ipadala lamang po yan sa aming number 0906-474-2994 at huwag niyo pong kakalimutan ang inyong mga pangalan. Okay, ay tumawag sa 442-6254. Pwede rin kayong mag-comment sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang UNTV News and Rescue at Huntahang Legal. At syempre, binabati ko ang lahat ng nanonood sa ating Facebook Live. Mga kasambahayan, makakasama na po natin ang ating panawin. Huwag kayong alis, magbabalik po ang Huntahang Legal. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. At siyempre, binabati natin yung mga nasa Facebook. Ang dami. Sabi ko sa inyo, Attorney G, nationwide and worldwide, mga taga Singapore, mga taga Saudi. Maraming salamat. Hindi ko na mababasa lahat. Good morning. Salamat. Sabi kasi, mas maganda makakinig at manood sa Huntahang Legal. Libre kasi. Tama. Kaya sa pupunta ka pa sa mas maganda makikinig kayo tsaka manonood tayo lahat mga kasabay. At siyempre, katulad ng aming pinangako po ngayong araw nito, tatalakayin natin yung mga patungkol lagi sa mga datos, statistics. At siyempre, papakilala ni Attorney M ang ating panauhin.
Ayan, meron tayong dalawa, not one, but two guests ba? for today mula sa Philippine Statistics Authority. Ang una po ay Deputy National Statistician for Censuses and Technical Coordination mula sa PSA, ASEC Josie B. Perez. Good morning, ma'am. Magandang umaga. Good morning po, ma'am. Ayan, ang next naman po ang OIC Assistant National Statistician ng PSA, Director Ronaldo C. Taghap. Sir, good morning po. Good morning, sir. Good morning po. Ito, ang una kong katanungan kay ASEC. Ma'am, dati kasi siyempre lahat na lumaki na ang alam, National Census and Statistics Office. Ngayon, PSA na. Kailan po yung pagbabago yan? At ano ba ang kadahilanan? Bakit kinakailangan maging PSA sa halip na NCSO lang? Okay. Apo. Nagkaroon kasi ng streamlining or reorganization sa government. So, yung 4 na major statistical agencies like the National Statistics Office, the National Statistical Coordination Board, the Bureau of Agriculture Statistics, and Bureau of Labor and Employment Statistics, pinag-isa. Ginawa siyang Philippine Statistical Authority. So, isa na lang talaga siya ngayon. Isa na lang. Kasi para mapabilis din yung pagbibigay ng statistical services and civil registration services. Yung, sir, siyempre at least maliwanag na ngayon kasi ang alam lahat ng lahat, lalo yung kukuha ng passport, lalo yung kukuha ng mga ganito dahil pupunta sa NBI o etc. Ang alam ng lahat, ang PSA, kuhanan lang yan ng ng pagka-registration mo sa birth. Pero yun lang ba talaga ang trabaho ng PSA? Of course, hindi po kasi civil registration is one part of the mandate. Isang part lang yun. Part of the mandate. So marami pong mandate ang PSA actually. In fact, ngayon may nadagdag na bago. Yung PhilSys. The PhilSys, the Philippine ID system. Kaya tama. sa inyo po yan, under PSA po yan. Yes po. Okay. So, paano po yan? Paano po magiging mekanismo dyan? As of now, yung PhilSys ID, dahil bago pa lang ito, mga August ito na-approve last year. So therefore, yung IRR inuna muna. Okay? And then ngayon, nag-meeting kasi may council na binubuo, na ang nag-head ng council ay PSA and also NEDA. Okay? Parang co-chair ang both to. And then, mga other line agencies. So, bumabalang ka sila ng mga procedures ngayon. Kasi hindi pwedeng madaliin na after ng IRR, implement mo na kagad. Siyempre, may mga system pa yan na i-develop. Paano nyo marireconcile kung kayo yung tatanungin patungkol sa, sige, may batas na tayo patungkol dyan ngayon, lalo yung National ID. Tapos vis-a-vis yung right to privacy o yung intrusion into the right of privacy of individual. Kaya nga may 8 lang na data items. At dun sa 8 data items, meron pang optional. Whether actually merong dagdag na 2 optional, pwede mong sabihin o hindi. Like yung I think it's sa pangalan o sa telephone number. Pwedeng hindi mo bigay. Pero basic naman yung iba name. Actually, available naman lahat. Yes, available naman lahat yun. Dami lang nag-oppose. Samantalang basic na, alam mo na lahat yun Maliban na lang siyempre yung telephone number. And of course, para hindi manakaw, kailangan yung 10 fingerprints mo. At saka yung iris. Na nakapaloob dun sa ID, dun sa pinaka niya. Okay. Pero ngayon, wala pa tayo Kasi yung iba, nananamantala. Meron nga ganyan. Pero hindi, pinapaano na namin yung mga website ng Facebook, o kaya ng anyone na pero may website naman po kayo at PSA. May website kami pero hindi pa talaga nag-uumpisa ang registration. Yun ang sinasabi natin. Yun ang sinasabi. Kasi po may mga nalaman ako, especially in Mindanao areas, may mga binibigay ng number ng card. May mga gano'n na. Parang sabi ko, parang ang tagal, wala pa yung IRR niya na. Wala pa nga ako nakitang sample nung ID. Bakit may number na yung ID? At yun ang ginagamit sa pagpapanotaryo. Yes. Di ba? Kaya winawarningan din natin ng public. Sinasabi ng PSA ngayon, wala pa po hanggang sa kasalukuyan. Yes. Sa estimate niyo po, mga kailan po kaya? Alam namin na yung pilot activity na itatry yung registration system ng PhilSys ID, mangyayari ngayong taong to. Yung exact date hindi pa namin sa inyo maibigay kasi as I have said, bumabalangkas pa sila ng based on sa IRR, yung mga procedure, yung mga gagawin,
binabalangkas ngayon ng buong council. Mabilis lang po ito, sir. Ma'am, bago pumunta kayo, sir, mga more or less ba? Although wala pang ang IRR, binabalangkas pa, baka kasi sabihin ng mga tao baka naman mahal yung card na yan. Ay, hindi. Libre yun. Ayun, Libre maliwanag yun. ha. Walang Nasa batas bayad yan. yun. Nasa batas mismo yan Except kung Opo. iwawala nila. Ayun. Dapat Paghihingi hindi ng- nila iwawala paghihingi ng yun. substitute card. O, pag naghingi na ng substitute, Oo naman. pero minimal cost din yun. Yes, ma'am. Parang yung cost lang nung card, yung plastic card na Opo. pag, yun lang Opo. yun. Ayun. Sir, ang kalimitan pong pinagkakamali at kalimitan tinatanong sa amin, lahat sa bawat programa namin, bawat episode ng programa, yung bang, ano ba talaga o kailan ba pwede kang pumunta sa korte Yan. para magpabago noong entry doon sa yung birth certificate at pagkatapos, kung ano naman yung pwedeng hindi na pumunta sa korte hanggang sa level lang po ng civil registry. Lagi po yan tinatanong dito. Alam natin na yung registration is record of your vital events. So, Tama po. birth, marriage, and deaths. Basic yun, tatlo. And nakasulat po sa ating mga batas na kung may babaguhin tayo dito, kailangan po nating pupunta sa korte para titingnan kung tama ba yung ginagawa ng babaguhin. Kasi that's identity of the person. Pero nung mga 2000, early 2000, Tama, sir. Opo. meron pong batas na pinapasa na mayroong mga kamalian na pwede nang hindi natin idudulog sa ating mga korte. Kasi nga medyo mahal ang pumunta sa korte. Kagaya po ng sir, yes, ano po mga Opo. pagkakamali sa certificate saan pwede pong hindi na sa korte? Yung Republic Act 9048 kasi is it's an act authorizing the civil registrar to correct clerical error. Clerical. Typographical error. And then change of first name. Ayun. So walang change of last name First name. First name. Wala ding change of middle name. So first name lang po. So that is it. Doon sa batas na yun, meron po siyang mga restriction like hindi pwede yung clerical error Tama. on sex, on gender. Court talaga yan. Court. It used to be court. Pero actually, sir, meron na pong bagong batas din yun. Na pwede rin naman Na kayo. inaamin na nationality, kung mayroong babagoy sa nationality, court din yan. Status of a person, like legitimate, Tama, opo. kailangan sa court. Pero nung mga early part of I think that is 2012, pinasa po yung our Republic Act 10172. Opo. So meron ng mga correction, mayroong amendment sa 9048. Ang isa doon is yung clerical error on the gender. May clerical error talaga nangyari. Makikita naman kung clerical error. The second is yung sa date of birth, yung month and date. But Hindi not the yung year. Not the Opo. year. Only the month and the day. So pwede po siyang idulog natin sa ating mga local civil register at iyan po iwawasto. Ayun, yun ang maliwanag, Attorney M. Opo. Asek. Ang importante, sa local civil registrar. Yeah. At yung iba kasi, dumidiretso sa dito sa main. Dito kami magpapakorek. Hindi, sa local civil Pwede registrar, naman. kung saan ka ipinanganak at narehistro yung iyong kapanganakan. Opo. Gusto po namin linawin na lahat po na irehistro, nagsimula po yan sa ating registering unit. Ang main registering unit is the local civil registry offices. Meron po tayong 1,400 municipalities and cities around the country. Siya po yung magrehistro. Opo. Tapos yung PSA lang is inatasan under the law to be the central repository. Tayo lang ang lahat na mga record na ito ipapasa nyo, magbigay ka ng kopya sa PSA Yes, sir. para magiging central natin na depository. So, kumbaga po, sir, malinaw po yan na kapag kayong clerical errors, pupunta po ako dun sa local civil register. Hindi na po dito sa national. Magkano po yun, pati? Magkano yung Yung- administrative fee? Yung clerical error under sa law, may filing fee talaga na sineset. So, clerical error 1,000 pag change Ayun. of first name, Kita nyo, ha? 3,000 including the change of gender and the day and month of the year of birth. Baka minsan may mga kami na magpa-process yan, 10,000 lang. 1,000 lang po yung binabayad. At saka mabilis lang, may form na pinipilapan. Opo, Kung di tayo usually nagkakamali. Ginawa talaga siyang uniform around throughout the country. Opo. Kasi nga pag bibigay mo ito sa mga LGUs, I'm sorry, baka may masabi kong mali. Pag ibibigay mo, baka hindi standard. Maging hindi standard yung baka ibang LGU will ask So, less, Depende. more. Depende yan. Nasa bandang south kami, kaya medyo mahal-mahal ng konti. Parang gasolina, nagbabago ang kumbaga, presyo. kung ako pupunta ako sa local civil register, meron pong form na i-fill out. Tapos Yeah. yun na po. At saka may mga requirements. Kasi Opo.
example ako, nagpa-change Yes, ako ng name. Okay, yung Josephine, naging Josie kasi starting grade 1, ginamit Ginamit yung yun na pangalan yun. Josie. Apo. So, alangan namang ibalik ko yung Josephine. So, ang Apo. daming records naman. No? Tama. So, sa civil registrar. So, I went to the Manila local civil registrar. And then, nag-file ako. May form akong pinilapan. And then, may hiningi silang mga Documents. dokumento. Kagaya po ng ano, To Ay, prove, katulad like yung aking employment, yung certificate of employment na nandun nga yung Josie. Yun sa mga Okay. diploma ko. Tama. Okay? Nakatibayan na ako nga ay ginagamit ko yung Josie. O kaya affidavit ng kapitbahay na kaparehas na date, pinanganak ni ma'am. Kaya kilala ko na yan, kalaro ko pa yan eh. ayun. Oo, yung mga ganon. And anything na magpo-prove na ginagamit niyo po na talaga yung ginagamit ko pangalan. yung Diyos. So, hindi po pwede na gusto ko lang na Oo, palitan yung hindi pangalan. pwede. Malinaw po yun kasi Hindi pwede. baka isipin nila, pwede magpapalit ng first name, punta lang po ako doon. Hindi pwede kasi kung ginagamit niyo na po Yes. siya ng matagal, saka po pwede. At saka may reason lang ang batas kung bakit ka magpapalit Yes. ng pangalan. May reason, may Oo, grounds. May grounds. May grounds yan. Baka maya, ang specify. purpose mo is to Yes, we don't defraud. want to change identity. Oo, baka kasi Andrew gusto mo Ana na yung pangalan. Hindi po pwede. Pero sir, okay, yung iba po kasi, lalo na't yun ang mga nasa ibang lugar, ay hindi narirehistro kaagad, lalo't pinanganak ng, alam nyo naman, yung nagpapaanak lang, yung mga kapit-bahay lang dyan, o kaya hilot. Oo. Hilot, Pagkatapos hindi kaagad napaparehistro. Opo, Number 1 po. yan. Number 2 naman, yung iba naman talaga, kasi ito yung age niya, gustong baguhin, magpaparehistro, late registration. Paano po ang ating pulisiya patungkol sa late registration of birth? Under sa law kasi merong nakasulat doon na dapat lahat na events, vital events, meron pong nakasulat na date, reglementary period to register. So sa birth, kailangan i-register mo ang isang kapanganakan within 30 days. 30 days. Opo. Pag sa marriage naman, dalawa. Kasi meron tayong marriage nag-require ng marriage license at hindi nag-require ng marriage license. Alam po na natin ito ng mga exceptional So yung sa kailangan ng marriage license 15 days. Yun namang sa hindi kailangan ng marriage license, exceptional cases as 30 days. Sa death naman 30 days din. So more or less 30 days talaga yung reglementary period. Outside of that is considered late. Ayun. So, lahat po na late registration is merong mga requirements. So, for example, sa birth certificate, sa registration of birth, requirement doon is of course, ang pinaka-important affidavit of the person registering himself. Kasi, yun ang ang ground ng batas, ang cover ng batas na you are telling the truth. But we have to get documents, any two documents, to prove na ganun yung kapanganakan mo, na consistent. Pwede po sir may witnesses na mag-affidavit din, mag-execute ng affidavit. They should execute also an affidavit na they are, ang tawag doon, two disinterested person. Ma'am, siyempre nga dahil nga doon sa yung right of privacy issue na naman, ano po ang nagiging policy ngayon ng PSA? Kahit ba sino ang humingi ng certification. Ano ba? Gusto ko humingi ng Senomar. Gusto ko i-verify kung talaga. Yan nga, talaga. Naikasal na ba talaga yan? Maluwag ba ang PSA o meron ba tayo naka-establish na policy patungkol sa mga ganyan na anybody Pwede po any member of the public can request a copy from the PSA? Hindi lahat pwede. Dapat kung let's say, unang-una yung nangingi ng Senomar, dapat yung the person itself. Ngayon, meron kasing may exemption doon, no? Like for example, kung kailangan sa evidence sa court. Sa court. Pero kakailanganin ng order from the court. Yun. Oo. Kailangan ng order. And subpoena. Pero yung sa birth certificate nga lang, hindi mo pwedeng kuhanin yung hindi yung birth certificate. Maliliwanag natin yun. Kasi iba kailangan may authority dun sa person na kinukuha mo yung birth certificate. May SPA man lang. Yes, Lalo yung mga nasa abroad, tatawag. Hindi, mag-issue ka ng SPA. Miski kami mga taga-PSA, hindi kami pwede kung hindi amin. At saka dapat certified true copy o kaya mismo may yung yung nakalagay sa papel na may logo ng PSA. Napakadami po natin tatalakayin mga kasambahay at napakaganda ng ating talakayan. Pero magbabalik po ang Huntahang Legal. Huwag po kayong aalis.
po ang Huntahang Legal. Kasama pa rin natin si ASIC Joe Perez at Director Ronaldo Taghap ng Philippine Statistics Authority. May tanong ka? Bago po natin sagutin ang mga tanong sa Facebook, tatanungin ko lang po ulit yung sa late registration, kung magkano po kaya ang babayaran at kung halimbawa ako po ay sabihin natin pinanganak sa Samar, kailangan po ba kung late registration, babalik po ako doon talaga para ayusin yung birth certificate ko? Actually, yun ang talagang pinaka-rules. Okay Kailangan ka po. bumalik kung saan ka pinanganak. Okay po. And then, hindi lang pwedeng basta ka magre-register kasi dahil late registration to, may fee. May late registration. Ayan. Mga magkano po ang fee? Meron po tayong standard fee po ba? Wala pong standard, ma'am, ito kasi this is an old procedure under our old Opo. law. Hindi naka-standardize yung fee. So the LGUs are given the discretion how much. So pero sabi naman namin you should not be asking too much. Default ba ang function ng sa civil registry? Default sa kanila? Opo. At talagang yung part yun ng local government unit. And therefore, ang talaga may control, ang So, LGU. depende sa LGU. Lalo sa mga fee. Opo. ang Pinagkakakitaan din kasi siyempre ng LGU. ang aming coordination sa local civil registrar, technical. More on technical. More on technical Okay. matters. Ayan. Tsaka yung database po siguro. Oo, yung Yan. database, kaya kami depository nung isa sa copy. Yung po bang trabaho ng civil registry o civil registrar ay more purely ministerial in character? Meaning, pumapasok kasi yung issue din po ng tinatawag na simulation of birth. Madami yan, usong-uso sa Pilipinas. Uso po. Pagkapanganak pa lang, dito na kagad nakapangalan. Sa akin papangalan, total, ampunin ko na yan. At kahit hindi formal, ang ampun, yun na lang. So, yung civil registry, no discretion kayo po. Basta kung ano yung pinarehistro, ano yung finila pa na form para sa birth certificate, the civil registry will just register. Yes, there is always the impression na ministerial lang talaga, no? But hindi siya, ang tawag natin, fully ministerial in nature. Kasi yung registering civil registrar had to check the forms to be used, if it is complete, consistent, correct. So that's not ministerial. Titingnan natin. In fact, the local civil registrar, when you register, maghihingi pa siya sa inyo mga proofs. So it's not really fully ministerial na magpupunta ka na mag-register. Pero ngayon na po itong mga panahon ito. Dati kasi talagang easy to register. Kaya maraming nakakalusot. Lalo na doon sa adoption, na hindi naman siya adoption, sinasimulate yung birth. Yes. Tama po. Kaya nga, yung DSWD right now is, I think they are lobbying for law to correct. Yes. Kasi meron naman talaga simulated birth na okay naman. Tama naman talaga. Tama naman talaga. Oo. So, that is they are doing right now. I do not know what happens to the proposed bill. Ayun. Ito po in relation doon sa babasahin ni Attorney M na question dyan sa ating sa Facebook. Sabi niya, sir, kayo na rin muna sasagot dito. Sabi niya, for clarification po, kung halimbawa invest na Fortaleza ang middle name naging Fortaleza. Middle name. Sa halip na I ang naging So, yan ba ay pupunta pa sa korte? Di ba? Yun po yung kino-contemplate ng batas. Yun po yung clerical error. Clerical error. So, hindi po siya change of last name. Hindi. Ayan, 1,000 pesos 1,000 pesos sabi ni Sir tsaka ni Ma'am kanina. Isa po yan. Ayan. Sige, eto, simulan natin ating pagkarami-raming katanungan ngayong umaga, Attorney G. Mula kay Pablo ng Facebook. Ayan, sa Facebook. Ano po ang pagkakaiba ng change of name lang sa correction of typographical error? Pareho po bang dapat may court order? Halimbawa po, masyadong mahaba ang pangalan, tapos gusto po na yung unang name na lang ang gamitin. Paano po ang gagawin? Ako alam ko ang sagot doon, pero si Sir ang sasagot niya. Opo. Hindi, madami kasi ibang ganun, yung bang palibasa ang pangalan Lucrecia. Ayaw niyang pangalan Lucrecia. Oo, may gustong pabago, Lucy na lang para medyo. Ano nga ganun? Sir, papagaganon. Magandang balita dito is part po siya ng 9048, RA 9048. Yung first name of clerical error, hindi siya pupunta sa court. All he need to do is to go to the local civil register and file a petition for correction. Kung correction yan, or clerical error, or typographical error, or change of first name. May pagkakaiba
talaga yung Yes. dalawa. Yung clerical error, typographical error, isa lang yun. Apo. Pero yung change of first name, Iba yun. we are talking of change of first name. Fully, Oo. for example, kanina sinabi mo Lucrecia. Oo. Gusto niyo mapabayang Lucy. Lucy. Change of magkaiba first name talaga. change. At pupunta ka sa court talaga doon. No, Hindi. pwede din siya. Pwede na yan. Basta there is a ground for example, matagal na niyang ginagamit yung Lucy. Meron siyang diploma sa high school, elementary, sa college. Pwede na siyang paano, change of sir, first kung gusto lang niyang palit? Yun nga, halimbawa, Nahihiya nahihiya siya, ayaw niya yung ako. pangalan niya. name. Kasama po siya sa ground, sir. Example, kung meron kaming doon nga sa manual namin, nagbigay kami ng example. Ang pangalan binigay ng tatay sa anak niya, Lucifer. Oo. Oo, Nung totoo nag-aaral yan. siya, talagang naging object of the Oo. Ma'am, ito pa, may question pa, Attorney M. Ayan, okay. Ang question ay mula naman kay Archie of Bulacan. Yung sa birth certificate po ng asawa ko ay may bura. Naka-typewriter na XXX po kasi nagkagulo po sila sa spelling ng name niya. Imbes na Phoebe ay naging Phoebe. Phoebe una with an E, naging Phoebe with an I. Pwede po bang papalitan pa kahit walang supporting documents? Phoebe and Phoebe. Remember this, when you go to the court, you have to bring evidence. So yung PB at PB na I, pwede po yun sa clerical error. So kung hindi din, pwedeng papasok sa change of first name, you have to give the evidence. Ito lang po, bago ako pumunta uli sa isang tanong kay ma'am. More or less, sa basic isang experience, sa naka-stand na policy ng PSA, more or less po pagka mga ganyang correction of typographical error, mga gaano katagal may expect noong nagpapakorek? Si ma'am, kasi may experience. Si ma'am kasi sa Manila, nagpakorek eh. Alam mo bang umabot ako ng 4 months? Ganun katagal. Taga NSO na ako dati. NSO to. Okay. Oo. Umabot ng 4 months. Opo. Nagbayad ako ng 4,000 pesos. Opo. Okay. So, sabi nila, darating daw yung document. Kasi sa local civil registrar mo ilalodge yung Tama petition. po. Opo. Mag-fill up ka ng form. Opo. Okay. So, ang sabi nila, kaya yung mga binayad mo, part of it will be gagamitin sa publication. Ipapublish sa lahat ng newspaper Opo. na ganito, ganyan. And then, sabi nila 1 or 2 months pupunta na sa NSO para for review. Which gayon din nangyayari sa PSA na ngayon pinapadala. Para i-review. Itignan talaga yung mga valid yung documents na sinubmit. Yung mga na-attach, yung mga ebidensya. Opo. Mga ebidensya. So, nagantay ako. So, nagsabi ko dun sa boss ko, ma'am, wala pa po ba yung aking 4 months na? ASEC yan, Ayan. ASEC. Kaya nga, nakatakot, Attorney G. Hindi, nung time na yun, director pa lang ako. Director pa rin yun. Director pa din, ma'am. Yun na nga, pero inabot ka ng 4 months. Yeah, Pero yeah. dahil nga, maliwanag po mga kasambahay, na-devolve yung function. Yes. Devolve. LGU ito, LGU. And take note, hindi PSA ang magre-release nung yung finale. Opo, yung mismong, previous oo. na may annotation Correction na, na, opo. kundi yung local civil registrar magpapadala ng copy after ng review ng PSA Opo. or ng dating NSO, pinapadala uli yun sa local civil registrar. Ito sir, gusto ko para dagdagan nyo na rin yung kay ma'am. Pag ba kinorek, nagkaroon ng correction na ngayon, in-approve na yung correction, what will happen to the previous record? Hindi, magbigay lang ko ng addition before ko answer Sure, opo, sure. Opo. yung question kanina. Yung sa under sa law kasi, local civil registrar will be correcting pero meron ding review process and that's the PSA. Opo. So lahat na decision nila about the correction or the change of first name pupunta sa PSA for review. Sa naman may karapatan din yung civil registrar general to accept the correction or to deny. Ang tawag din sa taas. Pwede palang may appeal pala yun. Oo, May pwede appeal. ka rin mag-appeal. Opo. Ganun yun. Kasi nga, this is a quasi-judicial function actually given to the LCR and the PSA. So kaya meron siyang kunting lag. Pero hindi naman ganun kalag na doon sa dating proseso. Pero tingnan na natin nga tama ba yung desisyon at hindi tama. Tama Kung tama naman, babalik yan sa LCR, mag-issue ang LCR ng certificate of finality. Katulad ng court. So any decision, it had to be final and executory. Executory. And then, i-correct lang ang data, bibigay na ng lahat ng mga requirements sa PSA para ang data ng PSA also will be corrected. Tama. Pero,
all corrections is only in the form of annotations. Annotations lang. Hindi correct kasi Oo. titingnan natin na dapat may history yung document. Okay. Pag buburahin mo siya, magbabago, wala nang history. At ganoon din sir yung pagka ang kasal ay binaliwala doon sa mismong marriage contract na nasa PSA, annotation din lang. Yes, annotation na lang po lahat. Sa local civil register, ang copy ng PSA, annotation na po. Ayan. Alam mo, attorney, nung Apo. ma-receive ko yung birth certificate ko, After 4 months. akala ko bago. Opo, may annotation lang pala. Makita ko, may annotation sa baba Apo. ng document. Sa inyo pang pagkakaalam, may ipinasa kasi na recently na yung expanded anti-red tape law. Yan bang pagkuha ngayon yung mga proseso ng pagkukorek, especially sa LGU level, covered ba sa inyong pagkakaalam ng anti-red tape law? Yung dapat ganitong panahon lang ang pagpuproseso, hindi pwedeng tumagal ng ganyan. Opo. Yun nga yung pinag-usapan namin kanina ni Ronnie. Apo. Kasi sa PSA, kung walang problema ang document mo, within an hour, pwedeng ma-release sa'yo. Ma-release ka agad. Okay? At alam ko yan, may experience Ang tayo dyan. problema kasi, Apo. beyond our control kung merong problema, like kung may clerical error, or may change ng name, Apo. or kahit dun sa marriage certificate mo, meron dapat i-change doon. Apo. Kung yun ay mag-i-court, I don't think na within 10 days makukuha mo. Or kahit na within sa sa local civil register kasi may proseso din sila eh. Siguro ma-streamline nila pero hindi pa rin naabot ng kasi pupunta pa sa PSA for review and then babalik ng PSA sa local civil registrar. So it would take hindi namin masagot kung ilang araw. Kahaba ang panahon. Hindi namin kayang Kasi sagutin. quasi-judicial nga siya na Yun nga function. po eh. Pero pag even if your document is already annotated, basta naka-annotate sa PSA o sa local civil register, ganun din, papasok din sa 1 hour. Yun lang yung mga hinihingi natin na hindi pa na-annotate. Yun po yung Yun, kaya medyo mahaba ng konti ang proseso. Mahaba yung proseso. And that tinitingnan namin that's about 95% only. So kung may 100% tayo, mga 95 naman na po-process naman on time. On time, tama Pero po. yung 5%, yun yung may mga hindi pa na-annotate sa local civil But register. take note, yung 5%, ito yung nagre-reklamo. Akala, kasalanan talaga the whole Hindi, at saka part of maliwanag it. na ngayon. Maliwanag na ngayon yung function ng PSA per se sa central at saka yung local civil registrar which is actually under the local government unit. So yung paniningil, yung proseso doon, yung mismong fee, etc., LGU yun. Pag pinadala na, nandito na sa PSA, ibang usapan ito. PSA na ito. Yes. Yun ang Bago ko po maliwanag. basahin yung tanong ko lang po, paano po yung mga nasa mall? Di ba may pwedeng mag-ano ng mga birth certificate sa mall o yung mga courier, sinasabi nila sila na yung mag-aasikaso. Paano po yun namomonitor? Sa local government po ba yun? Hindi po, kasi nga, that's one of the services we have for the issuance of the certificates. Okay po. So, pumasok kami sa mall para magiging convenient doon sa mag-a-apply. Pero they have to sign a contract to the PSA. Tapos, hiningi namin as one of the terms na they should be complying to all the laws, Okay. including the laws on privacy law. Kasi minsan, in fairness din naman, para makatulong din sa pamahalaan. Mas convenient. Oo, mas Opo. mabilis din kasi. Mula kay 9908. Ayan, mula kay Texter 9908. Hi po, UNTV Huntahang Legal. Ask ko lang po kung mawawalan ba ng bisa ang annulment decision ng court pag di na iparegister agad sa PSA. Mag-1 taon na po kasi na di ko pa po na ipaparegister sa PSA kasi di ko pa po na ipapareceive sa LCR kung saan kami ikinasal. Malayo po kasi at indigent po ako at sa PAW po ang naging attorney ko. Maraming salamat. Kasi kinakailangan ikaw mismo ang pupunta doon para iparehistro mo yun eh. Mawawalan naging daw ba ng desisyon. visa? Yes, Actually, sir. yung kasi all court decisions about the change of status in your registry documents, yan eh. Ang the one who is under the law na naka-in charge to register is actually the court except kung court yan. So it's the clerk of court. That's a responsibility of the clerk of court to submit this court decree, court decision to the local civil register. Okay. Yun yung yun yung charge, yung yung mandate. Pero pag hindi nagawa, again, let's go back to the applicant mismo. So sila yung gagawa ng paraan para ma-register yun sa
Pero local hindi citizen. po ibig sabihin na walang visa yung annulment. Kasi Hindi po. na-grant po ng At saka Oo. court Kasi, yun Court naman yun Opo. Tama yun. 9-1. Wala naman batas nagsabi na Tama. may prescription. Kailangan iparehistro. Hindi naman sa kriminal na kaso Kasi o po crime. iniisip nila hindi po nakarehistro pa yung yung annulment. But it doesn't necessarily mean na walang kwenta yung decision per se. Kaya lang, pag pumunta ka siyempre sa civil register, humingi ka ng certification, hindi pa naka-record, hindi pa naka-annotate yung decision ng court. Ayan. 9127. Ayan, mula kay Texter 9127, paano po kung nag-request sa PSA ng birth certificate kaya lang wala daw record? Mag-request daw po dapat sa local registry. Sabi ng local registry may certificate of live birth siya. Ang remarks annotation for LCRO OCRG use only, delayed registration. Kami po ba magpo-process nito or office to office ng transaction sa pag-update sa Ayan. PSA? Oo, sir. Very Hindi, specific. experience ito. Tama yung sinabi niya. Tama Experience. po lahat. Apo. Yung sinabi ng MCR na pag wala kang record sa PSA, the local civil register should submit a copy. Supposed to be. Pero nung time na magsasubmit siya, hindi na siguro napasama. So, ngayon, kailangan mag-submit siya ngayon. Pero sabi niya, kailangan yung LCR o copy na isasubmit, merong note doon, remarks na kailangan for OCRG only. Apo. Para pwede natin siyang maipasok sa ating archives o sa ating database. Opo. And then, ano ba yung sabi niya? Sabi niya kung office to office na po Yes, ba? it's an office-to-office transaction. Hindi po namin hinayaan na yung... Kayo magdala. O kayo, punta kayo Hindi. sa office. Hindi Kasi kayo baka pwede. we have, it's an issue of integrity. Tama Kasi po yun. mamaya baka pinadala mo sa may baguhin siya Yung doon. custody talaga very important Ayan, mula kay Cardo ng Sorsogon. Ayan, Oo. bakit papalit-palit ng kulay? Bakit po ang... Ay! Ano ba to? Ayan. Bakit po ang ahensya ng gobyerno ay hindi tinatanggap ang authenticated Xerox copy at bakit 3 buwan lang ang duration ng mga issued documents ng PSA? Yan ba ganyan, mga katanungan ganyan? Yan ba, call ba yan ng PSA o yung call ito nung pinagsasabitan mo na ahensya? Hindi po sa amin yung Hindi, ano. Ang ginawa ng PSA, we just changed the security paper as a form of a security Oo naman. feature. Parang pera din saka yan. Alam nga naman laging hindi yun. every 3 months. Opo. Hindi every 3 Oo. months. Hindi, pero yun ang gusto kong katanungan din. Ma'am, siyempre nga po, i-implement ng PSA ang ating pong national ID system. Ito bang ganito mga problema? Ito bang ganitong proseso, yung administrative delays? Masosolve ba yan ng pag-i-issue ng national ID? Ang national ID walang kinalaman sa kung wala kang birth certificate, magkakaroon ka pa rin ng national ID. At saka naka-base pa rin yan isa sa lang record. naman sa document na pwede mong dalhin during the PhilSys registration ng ID. Yung yung birth, okay? Pero kung wala, let's say hindi ka pa naka-register, kung meron kang other IDs na magpapatunay na Opo. pwede mong pwede mo yung gamitin. But since May mga ibibigay na required Opo. na documents. But since yung pong national ID will contain data coming from the PSA itself or the civil registry, especially yung birth. Yung po ba, kasi ang iniisip ko siyempre, sasabihin ng LG, wala na kaming kikitain ngayon. Kasi hindi nakukuha sa amin ng mga certified true copy o certification kasi may ID na Yung ba, more or less, parang substitute na yan sa isang birth certificate? No, kasi hindi lahat ng nasa ID ay nandun sa record ng birth. Kasi like yung name ng parents, Opo. wala naman doon sa PhilSys ID yun. O, baka ikaw ay Okay? legitimate o illegitimate. Ang common lang doon acknowledge. yung name, age, and date of birth. Ayan. So maliwanag po yun. Kakailanganin pa rin natin. Magkaiba po yung function. ng mga birth certificate. Although at least ma-expedite ang mga Of transactions. course, yung sex, kailangan nandun yun. Yun lang ang pinaka-more common sa birth certificate and the PhilSys ID. Other than that, iba. Hindi. Paano niyo po sinosolve yung mga problema naman, yung mga nakatatanda natin, kalimitan? Yung mga panahon kasi dati, sir, pagka nag-verify ka ngayon, no records on file. No. Paano po yung mga ganon? Yung unusual na sagot namin doon is they should avail a late registration. Kung wala. Kung talagang hinihingan talaga sila ng copy, although we issued a certificate of no records, meron namang mga ibang agencies na tatanggapin nila. Pero may mga usual mga yung cut-off years. Oo. So pag below 1945, talagang pati PSA wala po. So talagang tatanggapin nila. But
again, right now talagang nagiging standard na they should apply for a late registration. Actually, naging mainit ang issue kasi lalo-lalo na ng mga birth certificate. Itong recently lang, dahil nga doon kapag ka magre-renew ng passport, nawala yung passport, kinakailangan doon kukuha na naman ng panibagong birth certificate. Of course, hindi concern ng PSA yon. Concern yun ng DFA. Pulisiya nila yun Para ba sinasabi doon ng mga kumukuha? Bakit pa? Parang babago ang birthday ko. Dati nagsubmit na ako tapos ngayon magsasubmit na naman. Tapos ang daming mga requirements pang yun po yung nagiging problema ngayon Pero hindi nililiwanag natin hindi yun call ng PSA. Yes. Oo, kasi repository kayo At ang gusto ko therefore katanungan, ang PSA po mga kasambahay, ASEC, Sir, Director, hindi lang naman tungkol sa birth certificate o marriage contract. Ano pa po mga ibang datos ang pwedeng makuha namin sa PSA? Okay. Maraming iba't ibang datos na makukuha. Kasi isa sa main mandate ng PSA, twin yan isang civil registration service. Isa lang yun isang part lang yun. Ang another part is the statistical service. Okay. So sa statistical service, marami. Merong national censuses, tatlong censuses natin. Census of Population and Housing, Census of Agriculture and Fisheries, and Census of Philippine Business and Industry. Yun na nga. Akala kasi birth lang hindi lang puro household, meron din tayo yung Philippine Business and Industry. And then, meron tayong tinatawag na General Purpose Statistics na nagpo-produce ng official statistics. Meron din yung mga censuses nagpo-produce din yun ng official statistics. Other than dun sa censuses, may mga survey, general purpose. Ano yun? Yung labor force survey, family income and expenditure survey. Importante yun. Sa policy making, napaka-importante. Yung ano po yung mga poverty rate. Yung galing sa poverty yun. Tapos nung Monday, nung Tuesday, nirelease namin yung inflation rate. Okay? Mas mababa na ngayon. Galing naman yun sa prices surveys. Okay? At official ito. Kasi syempre pag nirelease ng PSA, ang sa akin po, official yun kasi galing sa PSA. And then dun sa trade and industry, import-export, nakakatch natin yan. Kasi one of the documents from customs pumupunta sa PSA at yun ang pinaprocess natin para meron tayong trade statistics. National accounts also. Sa inyong national accounts. Oo nga, importante yun. Magre-release na naman kami ng national accounts. Sa inyong pagkakaalam, mga ilang milyon na ba ang Pilipino ngayon? Ayan. Siguro nasa tayo, mga 107 Yun na nga, kita mo, tama. Based sa population projection. Kasi nga, yung pinaigting na population, na family planning program Siyempre, inire-relate ko sa 107 107 million. Tama ang estimate mo, Attorney G. Kanina. Ay, nako. Pasalamatan mo muna yung ating mga panel. Syempre, maraming salamat po, Sir and ASEC sa pagpunta ngayong umaga. Madami po kaming natutunan talaga. At syempre, yung mga nanonood. At gusto ko sabihin lang, last month kasi ay Statistics Month. Yes. Civil Registration Month. Ang statistics month, October. Pero Civil Registration Month, balik po kayo dito sa October. Hindi, madami pa pong katanungan. Yun daw po mga susunod pang mga katanungan. Sa susunod na lang po namin masasagot lahat yan. At iimbitan uli namin yung dalawa dahil talaga pong at maganda yung mga katanungan na yung mga basic na pinoproblema ng ating practical mga kababayan. Po yan Practical. Yung naging problema ni ASEC, kita mo naman, 4 months. At nagiging problema rin talaga yan, sir, na ganyan. Pero last na lang, paano nyo nasosolve yung ganung problema? Pwede nyo bang diktahan yung mga civil registrar? Yes, of course. Meron naman kaming mandate na to order them to do this. Ayun, nasa mandate naman yun. Ayun. Attorney M, paalam ka na. Magandang umaga ulit sa lahat ng mga nanonood. At syempre, good morning sa aking mga kaibigan mula sa Samar, sa Lauang Samar, kay Ay Senator ni May Espina and sa Malapitan family sa Mindoro naman. Yun daw USG ng buong pamantasan ng Luzon, Maynila. At sa lahat ng mga estudyante ng pamantasan, examination week. Examination, sa akin, Attorney G, masaya sila, tapos na. Akala nyo, At sa lahat, sa buong Pilipinas, doon sa mga nag-e-exam ngayon, malapit na ang graduation. At maraming salamat mga kasambay sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating programa. Lagi po niyong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na po ang UNTV News Break. Maraming salamat po.